Kanibo salad. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Mm. Alias Francis Leo Marcos? Mm. Hindi. Sabay po. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin pong masahan ko po kayo ng ano. Kita mo, sir? Kita mo. Operatiba ng CID. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Magusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako nga. Kayo ay aming ina-arresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo o anuman ang inyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at kumuha ng at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po, Andito ako sa inyo, kayo po ay may arresto karapatan ako. kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at maano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, Ito po, basahin po. unjust vexation daw sa Paranaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport, ina-arresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang sasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Kunin mo dito na kami. Kailangan bilan nyo na ako rito. Sasabihin ko lang. Nang live ko, hindi ko lalabas ng live. Hindi naka-live ko. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko. Sa Paranaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Wala dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bid, 12 counts of unjust vexation. Ano? Kayo nagsasabi. Paano to, attorney? Andito na ako para tinitigilan pa kami. Tapos, Pwede po kayong kasuhan ng construction justice sige, please. Sasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Ginagawalan nyo kami mag-video, pero pwede ka lang mag-vlog. Pwede ba yun? Bawal ka sa... Sir, sino daw pwede contact person dito?
Sa office naman, sir. Sir, sa CIDG-NCR na lang, sir, sa Camp Crame. Nakasad yun. Bawat CIDG-NCR kailangan. So, doon ako dadalhin sa CIDG-NCR. Yes, sir. Camp Crame. Yun nga po. So, dadalhin daw ako sa CIDG-NCR Camp Crame. Ay, hindi ba ganun yung process? Pag may warrant at meron din kami reliable knowledge. Doon daw ang office ng CIDG-NCR sa Camp Crame. Pwede namin pasukin. Wala makakapigil sa amin. Sir, yung warrant, sir, is all over the Philippines, sir. Nationwide daw yung warrant. Maayos mo yung coordination namin with PNP. Kaya nga Hindi naman sa warrant yun. pag may ganito operation at kailangan talaga i-video, we need to inform mo na si Taco. Kayo namin. Ganun po kasi yung process ng Taco. Opo, may process po. Pero yun nga po, may knowledge na po. At bibigay sa district na ito mo, dito natin. Pwede mo malis. Sandali, attorney. Ano yan? Pwede mo ano yan eh. Pwede mo... Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Oh, ano? Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Sir, nag-file lang ang just fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng just fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Manggusin. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Visigues from the PPA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang may ilan naman siya sa doon madalas siyang mag-guide. Paano mahirapan? Nakalive. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, yan yung payable yung case, pero may mga upcoming cases. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, ito, pre, pagkataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Ba, gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan nyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. Si Executive Director Aboy Paraiso, na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Manggusin na to.
Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipa-cancel na ho natin ang passport niya. Nananawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi ho, hindi ho maaaring ganito Bumibili lang ho tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalang yan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. Na may utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalang yan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensyang gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy po nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Mangusi. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words? Pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko. Pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon mo yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanin yan dahil napakaraming tao din yan. Lalo na aking asawa, ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalo, sa akin okay lang. Influencer lang naman ako Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Totoo ang baho mo. Tignan sa personal. Ang baho mo. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Naunahan lang ako Pangit ka kasi. Yan lang pangit niya. At na taxation din ako kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Yung test fixation lang, pinahiyan nyo ko sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalaw. Sa lahat po yasan ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasama po kayo para magbigay ng pagkain yung Norman Mangusin. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawarant. So, unjust fixation lang kung ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ganito, rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Meron nung dahilan yon. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang, pinahiyaan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve na yan, deserve. Baho mo, buti nga sa'yo. Dinami-dami mo ako, nakakilinis ako.